Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 11. Bagay sa iyo ang tatlong damit, honey. Gusto mo ba ito? Makukuha natin sila kung gusto mo. Hindi na naglakas loob ang dalawang tindera na tignan si Fane. Nakatayo lang sila doon ng malungkot. Nang marinig ang mga salita ni Fane na mula si Selena. Medyo hindi pa rin siya sanay sa katagangomi. Iniisip ko pa rin. Mahal. Noon, nakapagpalit na ng damit si Selena. Siya. Tumingin sa tatlong damit, saka sumagot ng nakangiti. Ito ang pag-iisip. Na binibilang. Isang damit ang magagawa, hindi na kailangan ng ganoon karami. Hehe, aminin mo na lang. Na ikaw ay mahirap at iwanan ang pagkilos. Huwag mong isipin na umalis sa tindahan kong hindi ka makakabayad ngayon. Si Ate Karen, ang mayamang babae, ay nagsimulang manunuya. Sila, nang marinig ng mga tindera ang mga salitang iyon, nakaramdam sila ng tuwa. Ito. Tatlong kaawa-awa ang kumikilos ng napakababa kahit mahirap sila. Tingnan natin. Kung paano mo ito haharapin ngayong nakilala mo ang isang mas malakas na figure. Gayunpaman, mula sa kanilang inaasahan, ipinasa ni Fane ang tatlong damit sa tindera na siya sinampal kanina. Itong tatlo lang. Ay pakop ang mga ito para sa akin. Ikaw talaga. Bumibili. Ang kabuuan ay halos 200,000 box, ang babae. Tanong dahil sa pagtataka, at sa wakas ay humantong sa daan pagkaraan ng ilang sandali, na nagsasabing, Sir. Sa ganitong paraan please, sumunod naman si Fane at naglabas ng gold card. Ang mga numero sa card ay 8 lahat. Ito, magagamit ba ito? Ang tindera. Nakasimangot, hindi makatiis sa pag-ungol. First time niyang makakita ng ganyan. Card. Bakit ka nagbubuga ng kalokohan? Ito ay walang password para sa mga pagbabayad. Sa ilalim ng 10 bilyong dolyar. Binigyan siya ni Fane ng isang naiinip na tingin, pagkatapos ay mag-ara. Kumaway kay Selena na naghihintay sa kanya, hingal. Kinuha ng tindera ang isang malaking lagok ng hangin. Kahit papaano, naramdaman niya pa rin na nagsisinungaling ang lalaking nasa harapan niya. Kahit na ang pinakamakapangyarihang itim na card na alam niya ay limitado lamang. Mga transaksyong walang password sa ilalim ng 10 milyong box. Samantala, ang taong ito ay nagsasabi sa kanya na pinapayagan ng kanyang card ang mga transaksyong walang password sa ilalim. 10 bilyon. Kung hindi yun kasinungalingan, ano? Gayunpaman, sinubukan niya ang kanyang makakaya. Ngumiti at tinakbo ang card sa nagbabasa. Nakakagulat, ang transaksyon ay matagumpay agad. Oh my God, nagsasabi ba siya ng totoo? Ang ganda. Napalunok ng husto ang tindera. Kahit nakasinungalingan iyon, wala pa rin ang card. May kakayahang mga transaksyong walang password para sa halagang iyon. Ang taong ito. Ang pagkakakilanlan ay tiyak na pambihira. Bukod dito, gagawin ng ganitong uri ng customer. Tiyak na maituturing na VIP sa gitna ng mga VIP sa mga bangko. Sir, dito na po kayo. Please come again. Bihira lang silang makakilala ng ganoong kayaman na customer. Ang magalang na binigay ng magandang tindera ang card pabalik kay Fane at Yumoko. Bahagya, sinusubukang pakalmayan siya. Anong mali? Hindi mo man lang ba kami niloko? Pagiging mahirap, hinihiling mo pa ba sa amin na bumalik? Malamig na ngumiti si Fane sa kanya. Kinuha ang kanyang card. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko inaasahan na iingatan mo. Napaka-low profile. Nakangiting sagot ng magandang tindera, pagkatapos. Idinagdag, kung gumagawa ka ng mga katulad na pagbili dito araw-araw, hindi ako tatutol. Sinasampal ka na naman. Kung tutuusin, ang tatlong damit na iyon ay nagbigay sa kanila. Isang magandang komisyon, lalo na ang nagkakahalaga ng higit sa 100,000 bucks. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang bayaran ito. Hindi mapakali si Fane sa kanya. Siya. Saka lumapit kina Selena at Joanne. Tara na. Mamili tayo kung saan. Iba pa at tingnan kung mayroon bang bagay sa iyo. Seryoso ka. Ikaw talaga. Naayos na ang bill. Si Sister Karen ay nakatayo sa harap ng pinto na naghihintay na magturo. Magbigay ng leksyon. Nang makita niya ang tindera na ini-escort si Fane palabas. Natutuwa, siya ay nabigla. Bagamat hindi siya nagkulang sa yaman, siya. Mararamdaman pa rin niya ang sakit kung gumastos siya ng 200,000 bucks sa isang pagkakataon. Bukod dito, nagbitaw siya ng mga masasakit na salita. Ang isang mabuting aso ay hindi humarang sa daan. Tumabi ka.
Malamig na sabi ni Faye nang makarating sa pinto at nakatitig sa mga bodyguard na iyon. Brat, napakawalan mo. Ang pinuno ng. Ang mga bodyguard ay pinalubha. Humakbang siya at nagpadala ng suntok pakanan sa mukha ni Faye. Bang! Gayunpaman, pinalipad siya sa susunod na sandali na mabigat na bumagsak sa sahig. Ito, ang iba pang mga bodyguard ay natulala. Ang brat na ito ay tila isang mahusay na manlalaban. Anong ginagawa mo? Nakatayo doon. Kunin mo siya. Damn it, how dare he hit my men. Iyon lang. Hindi nirerespeto ako, Sister Karen. Pinitik ni Ate Karen ang kanyang mga daliri at tumahol sa mga utos niya. Nang makita niya iyon, galit na galit siya. Bang, bang, bang. Sa kasamaang palad, sa susunod na sandali ay hindi siya nakaimik. Ang kanyang medyo kaya. Ang mga bodyguard na dumaan sa espesyal na pagsasanay ay lahat ay nakahandusay sa sahig. Hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Ate Karen, gusto mo bang subukan? Faye. Malamig na tinitigan si Sister Karen na kinukurot ang daliri nito na nang-aanyaya sa kanya. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Little kapatid, nakikita ko na ikaw ay may kakayahan. Manlalaban. Bakit hindi ikaw ang maging bodyguard ko? Babayaran kita. Ngumiti si Ate Karen. Awkwardly. Kung ang mga bodyguard niya ay hindi kalaban kay Faye, ano kaya siya, mahinang batang babae, gawin. Malamang mamamatay siya sa isang sipa. Maging iyo. Bodyguard. Hehe, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Kay Faye, ang alok na iyon ay isang biro. Siya, ang Supreme Warrior, Master ng 9 Gods of War, at ang kanyang hindi mabilang na mga kontribusyon sa digmaan, bumabagsak ng sapat upang maging isang tao. Bodyguard. Anak, alis na tayo. Natakot si Joanne. Ito ang unang pagkakataon na siya nakasaksi ng ganitong eksena. Gayunpaman, talagang kamangha-mangha ang lakas ng kanyang sariling anak. Ang grupong tulad niyan ay hindi niya katugma. Tara na, ma. Ang mga damit sa tindahan na iyon would suit you. Huwag kang mag-abala. Gumastos ka na ng napakaraming pera. Huwag mong ubusin lahat ng reward mo. Ayos lang ma, may gustong bilhin ang anak mo. Damit para sa iyo. Hindi ba iyon ang tamang gawin, pagkaraan ng ilang sandali, Selena? Nakatanggap ng tawag. Pagkasagot nito, naging sobrang pangit ng ekspresyon niya. Anong problema, honey? Nang makita iyon ay agad na nagtanong si Faye. Ikaw ba? Binugbog si Ivan Taylor. Malamig ang ekspresyon ni Selena. Bago pa magawa ni Faye. Explain, galit niyang saway, bakit ang hilig mong makipag-away? Oo. Kahanga-hanga ka. Matapos maging sundalo sa loob ng ilang taon, napakagaling mo na ngayon. Malakas, tama. Bubugbugin mo lang kung sino man ang nakakasakit sa iyo, hindi ba? Sigh. Faye, tingnan mo. Ang Ivan na iyon ay isang taong hindi natin kayang masaktan. Napaka-petty niya. Ngayong nasaktan mo na siya, hindi na tayo titira. Kapayapaan sa hinaharap. Napabuntong hininga si Joanne. Si Ivan ang pangunahing dahilan ng pagiging unemployed ni Selena all this while. Sa ngayon, siya ang direktor ng Taylor Group. Hanggat nagpapadala siya ng isang salita sa palengke, sino ang maglalakas loob na mangakit ng gulo? Sa pagkuha kay Selena. Pero deserve niya talaga. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan niya. Bilang miyembro ng pamilya Taylor at pinsan ni Selena, magiging mahaba siya. Patay. Walang ekspresyon ang naging ekspresyon ni Faye, saka sinabing, that be asterisk starred. Pagdating ko, bumalik, hindi ko alam na pinaalis ka sa pamilya Taylor. Nakilala ko si Ivan. At naglakas loob siyang pilitin si Kylie na kumain ng buns na tinapakan niya. Paano ko? Tiisin mo yan. Ano? Nagulat si Selena nang marinig iyon. Yung be asterisk starred. Sobra na talaga siya. How dare he treat Kylie ng ganyan? Pagkasabi. Iyon, tumingin siya kay Faye, sa wakas ay napagtanto niyang nagkamali siya. Sinisi siya. I'm sorry. Hindi ko alam na iyon pala ang dahilan kung bakit ka nagpatalo. Bumangon siya. Gayunpaman, galit na galit si Lolo sa ngayon at hiniling sa amin na gawin iyon. Ulo sa ibabaw. Nagmamadali na ang mga magulang ko. Hiniling nila sa amin na magmadali. Ano ang dapat ikatakot? Kasalanan nila ang magsimula, hindi ko pa. Sinimulang ayusin ang usapin ng pagpapaalis nila sa inyo sa Taylor. Pamilya. Umirap si Faye, pagkatapos ay sinabing, let's go. Kabanata 12. Ayusin ang usapin. Paano mo planong ayusin ito? Para sa bagay na iyon, ako ay nasa kasalanan din. At saka, lolo ko pa rin si Old Master Taylor, ikaw ba?
May balak siyang bugbugin. Ngumiti ng mapait si Selena, saka sinabing, "This time, ikaw. Sumama ka sa amin at manahimik ka na lang sa isang sulok." Pagkatapos ng maraming taon, si Lolo. Dapat gumanda ang ugali. Marahil ang ilang magagandang salita ay pipigil sa kanila. Ituloy ang bagay na ito. Sige, susubukan kong sundin ang utos mo. At iwasang kumilos. Kung hindi, magrereklamo ka na masyado akong marahas. Mapait na tumawa si Fane. Gusto niyang makita mismo kung paano ang mga tao mula sa tatrituhan siya ng pamilya Taylor nang hindi nalalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkakataong ito ay hindi para maging Supreme Warrior. Siya, nais lamang na mapayapang samahan ang kanyang babae at alagaan ang kanyang ina. Mabuhay ng maginhawa. Sumakay ng taxi, mabilis na dumating ang grupo ng tatlo. Ang gate ng Taylor residence. Bastos talaga ang brat na iyon para tamaan si Young Master Taylor. Hindi ba niya alam na si Young Master Taylor iyon? Napakaliit. Tama iyan. Natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Isa lang siya. Sundalo, isang mabahong live-in-in-law. Dapat niyang isaalang-alang ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Narinig nila ang tahimik na palitan ng dalawang gwardya sa gate tulad nila. Lumabas ng sasakyan. Gayunpaman, nang mapansin ng mga gwardya ang kanilang pagdating, sila agad namang tumahimik. Ngumiti ang isa sa kanila. "Miss Selena, bumalik ka na. Ipapaalam namin kaagad kay Master at Old Master. Hindi na kailangan. Pupunta tayo sa ating sarili." Tahimik na tumingin si Selena sa gate na may komplikadong damdamin. Marami siyang magagandang alaala ng kanyang pagkabata dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lumaki, napuno na pala ang pamilya Taylor sa napakaraming intriga sa politika. Para sa kanya, ang mas malaking sorpresa ay ang katotohanang iyon. Siya, isang araw, ay mapapaalis sa lugar na ito. Pagkatapos mag-alinlangan para sa A. Sandali, dahan daw ang pumasok ang tatlo. Nang makarating sila sa tarangkahan ng luma Masters Villa, naririnig nila ang mga boses ng diskusyon na nagmumula sa loob. Sobra naman yang Fane na yan. Sino sa tingin niya para saktan si Ivan? Tama iyan. Siya ay isang sundalo lamang ng ilang taon. Sa tingin ba niya ay isang malaking shot siya ngayon? Paano mag-transform ang isang Maya bilang isang Phoenix? Higit sa lahat, Ivan ay nagdurusa sa mga bali ng buto. Balita ko nabugbog siya to the point nang kawalan ng malay. Ang ilang mga kamag-anak ng pamilya Taylor ay nagkakaroon ng mainit na talakayan na para bang si Fane ay isang hinatulan na makasalanan. Oo, ganoon. Tama, mali ang batang iyon. Arg, naiinis ako. Katulad ni Selena. Papasok na sana, narinig ang boses ni Fiona. Agad na kumunat ang noo ni Selena. Huminto sa ere ang nakalahad niyang kamay. Sa sandaling iyon, boses ni Fiona ay narinig muli, maaaring hindi mo alam ito, ngunit mas maaga ngayon, siya. Talagang sinampal si Ken Clark, ang Young Master ng pamilya Clark, at naging sanhi. Mawawalan siya ng 3 ngipin. Young Master Clark. Yung Young Master Clark. Na gusto mo ang iyong Selena sa lahat ng ito. Hinanap ka niya. Luma. Hindi naiwasang magtanong ni Master Taylor. Alam ko, di ba? Akala niya si Fane ay tiyak na patay na at umaasa na hiwalayan ni Selena si Fane para magawa niya pakasalan si Selena. Bukod dito, binanggit din niya na wala siyang pakialam. Pangyayari ni Kylie. Sino ang makakaalam na biglang babalik si Fane sa oras na iyon? Lalong nabalisa si Fiona sa paglipas ng panahon. This time, ako naman. Natatakot na hindi ito pabayaan ng pamilya Clark ng ganoon kadali. Hindi nakatiis si Selena. Nakikinig, dumiretso sa pinto kasama si Fane at Joanne kasama niya. Ma, hindi ko tatanggapin ang proposal ni Ken. Isa siyang peking gentleman. Ikaw ba talaga? Akala ko ba magiging mabait siya sa akin pagkatapos magpakasal? Sa oras na iyon, ayoko. Alam mo kung gaano karaming frustration ang kailangan kong pagdaanan. Selena, sa wakas ikaw na. Pabalik. Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang resolusyon para sa usapin ngayon, hindi ako papayag. Pumunta na ito. Nang makita ang pagdating ni na Fane at Selena, si Ivan, na may isang kamay. Mga benda, galit na tinitigan ang mga ito habang nakadilat ang mga mata. Ivan, ikaw ba? Walang kasalanan. Pinakain mo si Kylie ng mga tinapay na inihagis mo sa sahigat. Natapakan. Sa tingin mo ba, si Fane, bilang isang ama, ay kayang tiisin iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Selena, pagkatapos ay tumingin kay Old Master Taylor at sinabing,
Lolo, hindi masisisi si Fane sa bagay na ito. Pupunta talaga si Ivan. Nasa dagat. Ivan, ganun ba? Si Old Master Taylor ay hindi isang taong hindi makatwiran. Tumingin siya kay Ivan at dahan-daang nagtanong. Ivan agad. Sumagot, paano ito posible? Nagkataon lang akong nagbibiro at si Fane. Nakita ito. Sino ang nakakaalam na kikilos siya nang hindi man lang sinasabi? Kahit siya. Pinilit akong kainin ang tinapay na iyon. Ivan Taylor, kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan, babuliin ko ang kabilang braso mo. Sa tabi niya, hindi na nakayanan ni Fane na manood. Ito, malinaw na nagsisinungaling si Ivan. Nang marinig ang mga salitang iyon, kumuha ng ilan si Ivan. Hakbang pabalik, halata namang natakot siya. Gayunpaman, naaalala iyon. Nasa Taylor residence sila at si Fane ay live-in-in-law lang, siya. Marahil ay hindi maglakas loob na gumawa ng anuman sa napakaraming saksi. Kasama ang kanyang bagong tuklas na kumpiyansa, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Tingnan ninyo kung paano. Bastos ang brat na ito. He's just a live-in son-in-law, not even a Taylor, yet he. Naglakas loob na magbigkas ng mga ganyang salita sa harap ng lahat. Tumalikod si Ivan at bumaril. Tumingin kay Fane. Napigilan ang mga salitang sasabihin ni Fane. Siya. Naging sanhina ng paghihirap ni Selena sa napakaraming taon ng paghihirap. Para sa alang-alang kay Selena, ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Isa pa, siya lang. Nais na tamasahin ang isang mapayapang buhay. Fane, masyado kang bastos. Kung hindi para sa isa. Milyong pera na ibinigay namin sa iyo, hindi kakayanin ng iyong ina ang operasyon at namatay. Hindi lamang ikaw ay walang utang na loob, ngunit gumanti ka rin ng kabutihan. Mali siya at tretuhin ang aming pamilya Taylor sa ganitong paraan. Isa sa mga kamag-anak ng agad na sinimulan ng pamilya Taylor ang kanilang mga akusasyon. Tama iyan. Kung hindi, para sa amin, nandyan pa ba ang kanyang ina? Gayon din ang isa pang matanda. Naglalagay ng hangin, kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Sa mga mata nila, sina Fane at Joanne. Mga tagalabas, mga taong walang pera sa mababang uri. Kung hindi dahil kay Selena. Buntis sa B***starred na bata, walang kinalaman si Fane sa kanila. Pamilya Taylor. Sa sandaling iyon, isa sa mga batang babae mula sa pamilya Taylor sa ang kanyang 20s, si Cecilia Taylor, ay napansin ang shopping bag sa kamay ni Joanne. Pinaglalaruan ako ng mata ko. Mga branded na bagay lahat yan. Naglakad si Cecilia. Pasulong at pinag-aralan ng mabuti si Joanne na nakasuot pa rin ng uniforme ng tagapaglinis. Pagkatapos ay sinabing ng aalipusta, ninakawan mo ba o ninakaw ang mga ito? Sa pagturo ni Cecilia, agad na napansin ng lahat ang mga shopping bag na iyon. Sila ay halatang international brands. Iyon ba ay isang bagay na kaya nilang bayaran? Binili ito ng anak ko para sa amin ni Selena. Kahit mahirap kami, lagi kaming ganito. Naging marangal. Walang paraan na magnakaw o magnakaw tayo. Kabanata 13. Kagalang-galang. Hehe. If you're not wearing such clothing, baka maniwala na lang ako. Ito. Ngumisi si Cecilia, saka idinagdag, dapat may kaunting damit dyan. Sa hitsura nito, may binili para kay Selena, di ba? Hulaan ko ang kabuuan ay dapat na ilang 10,000. Komento ni Cecilia habang siya tiningnan ang nilalaman. Bigla siyang nakakita ng damit at kinuha ito sa labas. Bag. Hindi pwede. Titi, ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Tapos na ang damit na ito. 100,000 piso. Ito ang pinakabagong modelo mula sa tatak na ito. Pagdinig ang mga salitang iyon, maraming tao mula sa pamilya Taylor ang nagulat. Pagpapahayag. Hindi naman sa hindi nila kayang bilhin ang damit na iyon, pero kakaiba na kayang bayaran ng grupo ni Fane. Bukod dito, hindi ito isang high-end na relo o mga piraso ng jade, ngunit isang damit lamang. Kahit na ang mga mula sa pamilya Taylor ay gagawin. Mag-isip ng 2 beses bago gumastos ng daan-daan at libu-libong pera. Ilagay mo ang damit. Pabalik. Ayokong dumidumi ang kamay mo sa damit ni Selena. Nang makita niyang inilabas niya ang damit, nagdilim ang ekspresyon ni Fane habang nagbibigay siya ng babala. Nagulat si Cecilia, pagkatapos ay ibinalik ito sa bag, gayunpaman. Hindi nagtagal ay napangiti siya. Hehe, alam ko, dapat ay nakabili ka ng mga peking produkto. Sock.tsk parang authentic. Muntik na akong maniwala. Dumating ang iba sa A. Bigla ang realisasyon. Tama iyan.
Paano nila afford ang international branded? Mga bagay. Anong biro? Ano pa kaya kung hindi dekalidad na imitasyon? Cecilia, walang kinalaman sa iyo ang authenticity nito, hindi ba? Ito ang aking regalo ng asawa para sa akin. Basta galing sa kanya, magugustuhan ko kahit ano pa yan. Pagiging tunay. Nang marinig ang hindi kasiya siyang mga salita na sinabi niya, Selena. Sarkastikong sagot, unlike some people, without a boyfriend despite their matanda na edad. Baka nagseselos ka sa akin. Ikaw, si Cecilia. Na-trigger. Bagamat hindi masama ang kanyang hitsura, wala talaga siya. Kasintahan. Ang salita ni Selena ay nagdulot ng labis na pagkabalisa sa kanya. Tapos ngumisi siya. Hehe, nagseselos ako sayo. Mayaman yan. Dapat ba akong magselos sa pagiging mo? Pinalaya sa pamilya Taylor na parang basura. Wala akong boyfriend kasi. Gusto kong maghanap ng mayaman. Hindi tulad ng isang tao, mura lang para magpakasal delivery boy. Sa puntong iyon, nagdagdag si Cecilia ng mas maraming makamandag na komento. At saka, walang kinang ang seremonya ng kasal. Wala man lang regalo sa kasalan. Nakakahiya ito para sa pamilya namin ni Taylor. So what if ako? Payag. Iyan ay wala sa iyong negosyo. Ito ang aking sariling pagpipilian upang gawin. Mabangis na lumalaban si Selena, halos masira ang kanyang malalady persona. Oo naman. Ang ilang mga tao ay masaya sa kanilang pagkabulok kung ano ang maaari. Gagawin natin ito. Nagkibit balikat si Cecilia. Well, yung ganyang hirap, bagay. Hinding-hindi mararanasan ng babaeng ito. Tama na. Sa wakas, si Old Master Taylor. Stoically umuungal. Ang Old Master ay medyo may edad na, ngunit ang kanyang presensya. Agad na tumahimik ang kwarto. Lumapit siya kay Fane, tinitingnan siya. Maingat. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang sumailalim ang binatang ito ng ganap na pagbabago. Nakatayo lang siya doon ay naglabas na ng aura na iyon. Hindi dapat pinaglalaroan. Siya pa rin ba ang binata na nagmamakaawa sa kanya? Para sa 1,000,000 pera upang gamutin ang sakit ng kanyang ina mula 5 taon na ang nakakaraan. Siya. Nag-isip sandali, at sa wakas ay nagsalita, sabihin mo sa akin, magkano ang dapat kong ibayad sa iyo para iwan si Selena na mag-isa at itigil ang pang-aasar sa kanya. Ang luma. Alam na alam ni Master ang pagkahumaling ni Selena sa bata, pagtanggi ni Selena. Dahil ang hiwalayan ay tiyak na dahil sa anak. Gayunpaman, magagawa niya ito. Sa paglapit kay Fane. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Selena at tumingin kay Fane. Nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, sa kapangyarihan ng pera, mahirap sabihin. Bukod dito, sa kabila ng opisyal na kasal nila, halos wala damdamin sa pagitan nila. Natahimik si Fane. Pere, hehe, aalagaan ko ba ang mga bagay na iyon ngayon? Isa pa, 5 taon na ang nakararaan, kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanyang ina. Hindi siya kailanman magmamakaawa sa isang tao ng $1,000,000 lamang. Matandang guro. Natatakot akong mabaigo ka. Si Selena ang babae ko. Para sa akin at sa akin. Anak, naranasan niya ang 5 taong paghihirap. Imposible para sa iwan ko na sila. Matigas na sagot ni Fane sabay ngiti. Pagkarinig ng mga salitang iyon. Napuno ng init ang puso ni Selena. Ang nakalipas na 5 taon ng paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Mabilis na kumuha ng tseke ang matandang guro at nilagdaan ang kanyang pangalan. Tapos pinasa kay Fane. Hindi ka gusto ng pamilya naming Taylor bilang live-in namin. Manugang. Noon, nangako kang peke ang kasal kay Selena. Pumalit kay Ivan sa larangan ng digmaan. Hindi kita pinapatay sa pagkakataong ito dahil sa iyong relasyon ni Selena at Kylie. Gayunpaman, kailangan mong umalis. Isulat mo. Kahit anong numero ang gusto mo. Maaari mo itong iCash sa anumang bangko sa Middle Lalawigan. Higit pa rito, maaari kong hayaan ang bagay ng pagbugbog mo kay Ivan. Ito. Masasabing mula sa pananaw ng matandang guro, nagawa na niya. Isang malaking kompromiso. Nang marinig iyon, galit na galit si Ivan. Mabilis siya. Humakbang pasulong at sinabing, Lolo, pwede na natin siyang patayin. Sinira niya ako. Braso, tumahimik ka. Sinong mag-aakala na gagawin ni Old Master Taylor? Lumingon para titigan siya. Ivan Taylor, sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano? Ginawa mo ng patago. Alam mo lang na ang aking kalusugan ay bumababa at bihira. Umalis ng bahay, di ba? Ako, si Zeus Taylor, ay maaaring matanda na, ngunit hindi ako bulag.
Mula nang ikaw ay naging direktor, ang pagganap ng aming kumpanya ay sa pagbabasa nakalipas na ilang taon. Pagod na ako para suwayin ka. Luma. Pagkatapos ay idinagdag ni Master Taylor, hindi ako mapakali sa pagpili mo kay Selena. Pati ako nagalit din sa panganganak niya sa kanya. Gayunpaman, si Kylie ay anak ni Selena. 4 na taong gulang pa lang siya. How dare you feed her with mga tinapay na tinapakan mo? Hindi ko kayang isipin ang ganoong pangyayari. Tatay. Regardless, hindi kayang talunin ni Fane si Ivan dahil lang doon, di ba? Higit pa rito. Ito ay mga walang laman na akusasyon mula kay Fane. Sino ang nakakaalam kung siya ay maaaring nagsisinungaling? Theodore Taylor, master ng pamilya Taylor at ama ni Ivan. Sumingit habang humakbang pasulong. Ganun ba? Maglakas loob ka bang payagan ako? Imbestigahan ang bagay para malaman kung totoong nangyari. Kay Old Master Taylor. Mga salita shot Theodore. He then added, "You play a big part in Ivan's kasalukuyang pag-uugali ng pakikipaghalo sa mga kadudadad ang babae. Siya ay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Isa lang kaming third class na aristokratikong pamilya. Ito ay kinuha sa amin ng maraming ng effort para mapunta kami dito. Hindi ka ba natatakot na ang aming pamilya Taylor ay maaaring isa? Ang araw ay masisira sa kamay ng iyong anak. Lolo, paano po iyon? Ako. Lumabas para uminom para maaliw ang mga kliyente ko. Para sa trabaho ko. Tumawa si Ivan. Awkwardly, pagkatapos ay idinagdag, higit pa rito, ang pagganap ng aming kumpanya ay medyo mabuti sa nakalipas na 2 buwan. Kailangan mong maniwala sa akin. Ngayong taon, gagawin natin. Kumita ng malaking kita at masakop ang ating mga pagkalugi sa nakaraan. Pagkarinig nun, lalong gamaan ang pakiramdam ni Fane. Tila sumipa ang matandang guro. Selena at higit sa lahat dahil sa kanyang inis ng Selena marrying a nameless taong katulad niya. Gayunpaman, lumipas ang 5 taon. Ang kanyang galit ay dapat karamihan. Upa. Higit pa rito, malamang na binabantayan niya sina Selena at Kylie. Sitwasyon. Sa kabuuan, inalagaan pa rin ni Old Master Taylor ang kanyang apo. Eto, pirmahan mo na. Bilang para sa numero, isulat lamang ang anumang nais mo. Kasama niyan. Tatawagin pa natin. Kabanata 14. Magkahalong nararamdaman si Old Master Taylor. Halos makita ang hula ni Fane. Ang matandang guro ay isang taong lubos na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Noon, pinapakasalan niya si Fane sa pamilya Taylor para pigilan si Ivan. Pagiging enlisted. Iyon mismo ay isang bagay na nakaapekto sa Taylor. Reputasyon ng pamilya. Hindi niya inaasahan na darating ang mas malaking kahihiyan mamaya. Isang araw lang ikinasal si Fane kay Selena nang ma-enlist siya kinabukasan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabuntis si Selena. Batid niya iyon. Nalasing si Selena ng gabing iyon. Naghinala pa siya na maaari itong magkaroon. Naging Fane na pinilit ang sarili kay Selena. Hindi niya inaasahan si Selena. Sabihin na ito ay voluntaryo. Halos atakihin siya sa puso ng bagay na iyon. Ang dahilan kung bakit, sa sobrang galit, sinipa niya si Selena, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang 14 na taong gulang. Kapatid sa labas ng Taylor residence. Tungkol naman sa kawalan ng kakayahan ni Selena. Nagtatrabaho at ang mga paghihigpit na inilagay sa kanya, iyon ang gawain ni Ivan. Sigurado ka bang kaya kung sumulat ng kahit anong halaga? Nagulat sandali si Fane at tapos tanong habang nakangisi. Oo naman. Punan mo na lang. Nakita kung paano si Fane talagang naantig ng pera, nagalak ang puso ni Old Master Taylor. Ang ganda ni Selena ay higit sa iba, at saka, talented siya sa business matters. Hanggat hiniwalayan niya si Fane, wala siyang problema sa paghahanap ng mayaman partner. Sa katunayan, narinig niya na sinusubukan niyang Master Clark na manligaw. Selena, syempre, tutuperin ng matandang guro ang kanyang mga salita. Punuin mo dali. Sabi ni Fiona. Tuwang-tuwa si Fiona nang marinig ang kanilang palitan. Mabilis na lumapit sa tulalang Selena. Anak, tingnan mo, nasabi ko na. Ikaw na bibitawan ka niya. Nais mong panatilihin ang bata para sa kanya at maghintay ng 5 taon. 5 taong hirap ang dinanas mo, pero natapos pa rin siya. Pumipili ng pera. Ito ay isang materialistikong mundo. Nakatayo doon si Selena sa isang tulala. Pakiramdam niya ay nawala siya. Lahat ng mga taon na ginugol sa paghihintay, lahat ng mga paghihirap, Fane, ikaw? Bobo ka ba?
Saan ka pa makakahanap ng ganyang A? Kahanga-hangang asawa. Talaga bang isinusuko mo ang iyong asawa at anak na babae para sa pera? 5 taon ng paghihirap ang dinanas ni Selena. Lahat ng mga pangungutya at pangungutya. Kailangan niyang magtiis. Kinailangan pa niyang mangolekta ng basura at sumuko sa paghahanap ng A. Trabaho. Humakbang si Joanne at tumingin kay Fane, punong-puno ng mga mata. Pagkabigo. Hindi tayo maaaring maging walang puso. Hayaan mo na siya. Mga mata ni Selena ay napuno ng kawalan ng pag-asa, ganap na kawalan ng pag-asa. Ang 5 mahirap na taon niya. Nagtiis ay dumating sa ganoong conclusion. Nakikita mo, Selena, lahat ng lalaki ay walang pag-asa. Sinabi ko sa iyo na ipalaglag mo ang bata, ngunit hindi ka nakinig. Dagdag pa ni Cecilia. Out of the blue? Sigh. Although I can't find a boyfriend, it's still better than. Nakahanap ka ng hindi mapagkakatiwalaan. Namilog ang mga mata ni Selena. Tumingin siya kay Fane, wala ng pag-asa. Nakapagdesisyon ka na ba? Napangiti si Fane. Ako ay. Nagpa siya. Pagkasabi nito, nagsimula siyang mag-scribbling sa tseke. Siya noon. Mabilis na naipasa ang tseke pabalik. Tapos na ako. Sinabi mo sa akin na punan ito. Hehe. Siyempre, tutuperin ko ang salita ko. Nang makita si Fane na pumipili ng pera, ang tingin ni Zeus. Nagpakita ng pahiwatig ng pagkabigo. Noong una, iginagalang niya si Fane A. Kaunti pa, iniisip niya kung magpapakita si Fane ng ilang mga kakayahan at tretuhin ng mabuti ang kanyang apo, katanggap-tanggap din iyon. Sa kasamaang palad. Nabigo ang taong ito. Gayunpaman, natigilan siya pagkatapos niyang tingnan ang tseke. Sa suriin, ito ay nakasulat sa isang string ng mga numero, 999,999,999,999,999,999. Sa dulo ng string ng mga numero, sinundan ito ng ellipses. Brat, ay. Niloloko mo ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Zeus, naging sobrang nakakatakot. Kahit na. Si Theodore, master ng pamilya Taylor, ay nagtungo upang tingnan ang suriin, bulalas, brat, ano ang kahulugan nito? Sa tingin mo ito ay isang joke. Anong problema? Nagulat din si Cecilia. Nagmadali siya. Para tingnan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bakit natatapos? May ellipses. Magkano ang pera nito? Haha, Old Master Taylor, ikaw. Sinabi sa akin na magsulat ayon sa gusto ko. Kakayanin mo ba ang figure na pinunan ko? Sa gayon. Sandali, humagalpak ng tawa si Fane. Lumapit siya kay Selena at niyakap ito. Kamay, na nagsasabi sa seryosong tono, naghintay sa akin ang asawa ko ng 5 buong taon, delivery boy lang. Naranasan niya ang lahat ng paghihirap na iyon, ngunit sinusubukan mo. Sukatin ito ng pera. She's priceless, kaya hindi mo kayang bayaran ang presyo. Humihingi ako. You rascal, nakulong si Selena sa pagitan ng galit at libangan. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng kaligayahan. Sandali lang. Noong nakaraan, naisip niyang kukunin na ni Fane ang pera at hiwalayan siya, aalis. Siya at ang kanyang anak na babae sa likod. Hindi mabilang na siyam pala ang naisulat niya. Sa tseke na iyon at nagdagdag pa ng ellipses sa huli. Tingnan ko. Si Joanne ay orihinal na medyo galit. Narinig niya ang usapan, agad niya inabot ang tseke. Matapos tingnan, tuwang-tuwa niyang ipinasa ito kay Selena. Selena, tingnan mo. Ito ang katayuan mo sa puso ng aking anak. Napakahalaga mo. Mama, alam ko. Namula si Selena. Ang ilang taon ng paghihintay ay naging sulit naman. Hindi siya binaygo ng lalaking ito. How dare you toy with our Taylor family? Fane, nililigawan mo si kamatayan. Bantayan, pilayin, at itatapon. Dito, humakbang si Theodore at sumigaw sa galit. Away ba ito? Paumanhin, ngunit napakahusay ko na ngayon. Sagot ni Fane pagkarinig nun. He then stated with a smile on his face, sa nakalipas na 5 taon, hindi ako sigurado. Kung gaano karaming mga bundok ang bubuo mula sa mga kaaway na aking napatay, doon. Maraming eksperto sa kanilang hanay, ngunit lahat sila ay namatay sa aking mga kamay, doon. Ilang beses na akong muntik mamatay, pero nakaligtas ako dahil alam ko na may naghihintay sa akin pauwi. Hindi ako pwedeng mamatay. Nang gumawa si Fane. Ang kanyang pahayag, nagbigay siya ng malakas na aura. Habang nakatayo siya, para siyang hari.
Ngayon, ipapaalam ko sa mga naglalakas loob na kumilos laban sa akin kung ano ito. Gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ano ang sinabi ko sa iyo bago dumating? Nakapagtataka, nagdilim ang mukha ni Selena habang sinasaway si Fane sa isang nagbabantang boses. Pakiramdam niya, mula nang maging sundalo si Fane, siya na lamaking mas may kakayahan. Gayunpaman, masyado lang siyang nagmamayabang. Bukod dito, sila ay nasa pamilya Taylor. Isa lang siyang live-in son-in-law. Paano kaya niya gumawa ng aksyon laban sa kanyang sariling mga miyembro ng pamilya? Sa wakas ay naalala ni Fane ang kanya saad ni Selena at agad na napalitan ng awkward na tawa. Ubo-ubo, nagbibiro lang ako. Gayunpaman, ang mga bodyguard sa labas ng pinto ay sumugod na. Lumabas ka. Akmang kikilos na ang mga bodyguard. Mahigpit na utos ni Old Master Taylor. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard. Tapos dali-daling lumabas. Pare, pinaglalaroan tayo ng brat na ito. Hindi mo ba nakikita iyon? Labis na nadismaya si Theodore. Gayunpaman, hindi nila maaaring suwian ang utos ng matandang guro. Bagamat siya ang Panginoon ng sambahayan na ito at sa kanya. Son ay ang direktor ng Taylor Group, ang Old Master ay ang tunay na nasa singilin. Lahat ng mahahalagang bagay ng pamilya Taylor ay kailangang dumaan sa kanya. Hindi niya tayo pinaglalaroan. Sinabi ko nga sa kanya na punan ang gusto niya. Kami lang. Hindi kayang bayaran ang presyong iyon. Tumawa ng mapait si Old Master Taylor pagkatapos ay nagsalita. Fane, 5 taon na ito. Nagdusa din ang apo ko. Maraming paghihirap. Since you're both truly in love and Kylie has grown, ayos lang na hindi kita pilitin na hiwalayan. Pagkasabi niyan, Old Master, biglang nagbago ang tono ni Taylor. Gayunpaman. Kabanata 15. Hindi pwede ito. Kinikilala ni Lolo ang pagkakakilanlan ni Fane bilang manugang ng pamilya Taylor. Nang marinig ang mga salita ng matandang guro, ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Taylor ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lolo. Ginagamit sa layaw si Selena. Tila nabawasan ang galit ni Lolo pagkatapos lahat ng mga taon na ito. Sa loob ng katawan ni Selena ay dumadaloy pa rin ang dugo ng ating Taylor pamilya, kung tutuusin. Tahimik na nag-isip ang isang miyembro ng pamilya Taylor sa kanya. Isip, Lolo. Itinikom ni Selena ang kanyang mapupulang labi at naramdaman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Alam niyang lihim siyang binabantayan ng kanyang lolo. Ang luma. Ang tao ay hindi lamang nagawang ibaba ang kanyang sarili sa lahat ng ito. Para kay Zeus Taylor, kanya. Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa anupaman. Gayunpaman, Fane. Nakanguso. Alam niyang hindi ito magiging ganoon kasimple. Gayunpaman, ang usapin ng hindi maaayos ng ganyan ang pananakit mo sa braso ni Ivan. Ang tono ng matanda. Nagbago muli habang nagpatuloy siya, kailangan mong magbayad ng kabayaran. Tama iyan. Tama si Lolo. Nabali ang braso ko. Sinabi ng doktor na ang aking aabutin ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan bago mabawi, at iyon ang pinakamagaling gamot. Dahil sa lecture ng Old Master kanina, nakatayo si Ivan sa katahimikan sa lahat ng oras. Ngayong ang kanyang lolo ang nagsasalita para sa kanya. Agad siyang natuwa. Paano ito, bibigyan kita ng 1 buwan? Fane. Makalipas ang 1 buwan ay nagkataon na ang aking ika-7 kaarawan. Kung kaya mo makabuo ng 10 milyong bucks sa 1 buwan, aaminin ko na ikaw ang manugang ng pamilya Taylor. Gayunpaman, kung hindi mo magawa ang pera. Pagkatapos ay kailangan mong hiwalayan si Selena dahil iyon ay magpapatunay na kulang ka. Kakayahan, hindi karapat-dapat na makasama si Selena. At saka, ang kamay ni Ivan. Naibigay sa ganoong kalagayan dahil sa iyo. Kailangan mong gantihan siya. 10 milyong piso. Paano iyon? Tinitigan ng matandang guro si Fane at nagpahayag. May awtoridad. Lolo, hindi mo ba sinasadyang pahirapan? Siya, isa lang siyang delivery boy. Ngayon na siya ay isang sundalo sa loob ng 5 taon at bumalik mula sa larangan ng digmaan, paano niya uubo ang halaga ng pera? 1 buwan. Nag-alala si Selena nang marinig ang proposisyon. Ano ang pagkakaiba noon sa paghabol kay Fane? Ito ay ibang paraan lamang. Old Master, pwede mo bang ibaba ang halaga? Sobra na iyon. Hindi niya kaya gumawa ng 1 milyong bucks, mas mababa 10 milyong bucks. Ang ekspresyon ni Joanne ay pangit. Hindi niya nais na palampasin ang kanyang pagkakataon sa isang napakagandang anak na babae. In-law, walang bawas. Kung hindi man lang siya makapag-produce ng 10 million bucks, paano?
Karapat-dapat ba siya sa aking anak? Si Fiona ang malakas na sumingit. Siya. Tapos tinulak, kung kaya niyang kumita ng 10 milyon, iyon ang maaaring maging kataypan. Regalo para sa aking anak na babae. Pagdating ng panahon, dapat ipasa ang pera na iyon. Ako, o hindi ko siya makikilala bilang manugang natin. Hindi yun gagana. Ivan. Nagsalita, kung kaya niyang gumawa ng 10 milyong box, dapat ay nakukuha ko ito bilang kabayaran. Hindi naman pwedeng tamaan lang ako ng wala, di ba? Hindi pwede. Ang paggamot ay hindi aabot sa 10 milyon. Walang paraan na papayag si Fiona. Ito pumunta. Siya ay nagdusa sa kahirapan sa loob ng maraming taon. Kung mayroon siyang 10 milyon pera, maaari niyang mamuhay ng comfortable. Hehe, ang 10 milyon yan. Ang binanggit ni Lolo ay para sa kabayaran, hindi isang regalo sa kasal, hindi mo kaya. Naiintindihan. Masayang tumawa si Ivan. Ang kanyang mga salita ay nagawang madapa kay Fiona. Sa isang buwan, tama. Nag-isip si Fane, pagkatapos ay sinabi, paano ito? Isa. Buwan mula ngayon, sa ikapitong kaarawan ni Lolo, babayaran ko si Ivan ng 10 milyon. Box for compensation, magpadala ng isa pang 10 milyon kay mother-in-law bilang A. Betrothal gift, at higit pa rito, magpadala ng 10 milyong halaga ng mga regalo sa kaarawan. Lolo, isang malaking kabuoang 30 milyong box. Kung hindi ko makakamit iyon, gagawin ko. Handang hiwalayan si Selena. Baliw ka ba? Ang daming pera sa isa buwan. Hindi ka magkakaroon ng sapat kahit na ibenta mo ang iyong sarili. Natakot si Joanne. Walang kaalam-alam. Nahulaan niya na si Fane ay dapat na napush sa limitasyon at nagsimulang magsalita ng walang kaparerekon. Hindi ka pwedeng magseryoso, di ba? Di ba sabi ko sa'yo hindi? Magyabang. 30 million bucks. Hindi ito 3,000 dolyar. Si Selena noon. Balisang saway din sa kanya. Don't worry, honey. Dapat talaga. Patunayan mo sa mga tailor na karapat-dapat akong pakasalan kayo. Ginalaw ni Fane ang kanya. Kamay at hinaplos ang magandang pisngi ni Selena. Hindi ko hahayaang magkahiwalay. Ako mula sa iyo at sa aming anak na babae. Naantig ang puso ni Selena. Sa gayon. Sandali, nakaramdam siya ng kumpiyansa na hindi nagsisinungaling si Fane sa kanya. Sige, maniniwala ako sa'yo. Sa huli, tumango si Selena. Oo naman. Fane, kung nagawa mo. Para magawa ito, hindi lang kikilalanan ng pamilya Taylor ang iyong pagkakakilanlan. Kaya natin. Kasama rin ang iyong mga in-laws, Selena, at ang iyong buong pamilya, kabilang ang iyong ina, para lumipat sa Taylor residence. Nag-isip ang matanda para sa A. Sandali, pagkatapos ay sinabi, sa panahong iyon, maaari na ring ipagpatuloy ni Selena ang kanyang trabaho sa Taylor Grupo. Sige, may deal ka. Pumayag naman agad si Fane. Brat, ang galing mo talagang magyabang. Gusto kong makita kung gaano ito kaiya. Dapat hindi mo magawa ang pera sa oras na iyon. 2 hakbang ang ginawa ni Ivan. Pasulong at pinandilatan si Fane. Naglabas si Fane ng isang stick ng sigarilyo at casual. Sinindihan ito. Huminga siya ng malalim. At paano kung nagawa ko? Kung mabibigo ako, gagawin ko. Gamulong ako palabas ng gate ng Taylor residence. Dapat ba akong magtagumpay? Gayunpaman, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad kay Selena. Paano iyon? Tunog. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na 5 taon, nagawa mo ang lubos na pinsala. Haha. Sigurado. Makinig kayong lahat. Ito ay isang pangako sa pagitan ko at ng brat na ito. Dahil gusto niyang ipahiya ang sarili niya, kaya ko lang iobliga. Kapag ang oras pagdating, lahat tayo ay magpapatoto kung paano siya gamulong mula sa gate na ito hanggang sa labas. Tandaan, hindi ka lumalabas, ngunit gamulong ka. Tumawa ng malakas si Ivan. Ito ay isa ng himala para sa basurang ito na bumalik na buhay. Gumagawa ng 30 milyon piso sa isang buwan. Mangarap ka, Kuya Ivan, huwag kang mag-alala, hindi kami bingi. Malinaw naming narinig. Kami ang magiging saksi mo. Nag-cross hand si Cecilia sa kanyang dibdib at binigyan si Fane ng mapang-asar na tingin. 5 taon na. Matapos sa wakas ay bumalik at nakabili ng ilang damit para sa iyong ina. At asawa, pinili mong kumuha ng ilang imitasyon ng mga item. Sigaw ng mga damit mo. Kahirapan. Tumanggi akong maniwala na makakapagbigay ka ng 30 milyong dolyar. Haha, tama ka. Sa tingin ko alam niya na hindi siya karapat-dapat kay Selena at nagpa siya na gawin ang lahat sa kanyang bluff.
Pagdating ng panahon, kaya niya lang. Nakakahiya na lumabas sa Taylor residence. Tingnan mo siya, kung kaya niyang kumita ng 30 milyong bucks sa isang buwan, kung gayon hindi ba ako madaling magtakda ng 100 milyon bilang A. Maliit na layunin. Marami sa mga miyembro ng pamilya Taylor ang nagsimulang tumawa. Medyo maraming tao ang naruroon. Karamihan ay nagtatrabaho sila sa Taylor Group, sa ilalim ng trabaho ni Ivan Taylor. Natural na nilayo nilang kumita ng pabor para sa kanya. Fane, ikaw na mismo ang nagsabi. Hinihintay ko ang iyong 10 milyon bilang regalo sa kasal. Pagdating ng panahon, huwag mo akong sisihin. Walang awa. Paalala ni Fiona sa kanya matapos itong pag-isipan. Haha, Fiona, meron. Nabaliw ka sa pag-iisip ng pera. Sa tingin mo ba makakarating siya? Sa halagang iyon para sa kanyang kasunduang regalo. Ngumiti si Ivan. 10 million bucks lang. As a betrothal gift will allow me to marry Selena. Magbabayad ako ng 10 milyong bucks. Hayaan mo siyang pakasalan ako. Kung hindi yun sapat, ayos lang ako sa 50 milyong bucks. Ano ang gagawin kapag wala akong pera? Sa sandaling iyon, isang lalaki nang pumasok ang matipunong pangangatawan habang tumatawa ng malakas, kasunod ang isang grupo ng mga bodyguard. Kabanata 16. Young Master Wilson, anong ginagawa mo dito? Bati ni Ivan kay Wilson. Young Master ng pamilya nang mapansin niya ito. Anong sabi mo? Kanina, Young Master Wilson. 50 milyon. Handa kang mag-alok ng 50 milyon-milyong gantimpala sa lottery. Napuno ng emosyon, ang mga mata ni Fiona. Naiilawan. Maganda ba ang iyong salita? Nauutil niyang sabi. Dapat malaman ng isa na ang sina Wilson at ang mga Clark ay parehong pangalawang klase na mga aristokratikong pamilya. Simple lang. Sabihin, sila ay makabuluhang mas mayaman kaysa sa kanilang pamilya Taylor. Siyempre. Tita, mukha ba tayong mga taong babalik sa kanilang salita? Ako pa rin ang isang miyembro ng pamilya Wilson, maganda pa rin ang salita ko. Young Master Wilson. Chuckled habang nagsasalita, gayon pa man ay sabay-sabay niyang hinahangaan ang tila. Perpektong hitsura ni Selena. Hindi niya napigilan ang sarili habang lumulunok. Si Young Master Wilson ay napakataba, kaya't kahawig niya si A. Baboy. Hindi lamang siya labis na matako, ngunit siya ay labis na interesado. Pati mga babae. Agad siyang nabighani pabalik ng una niyang titigan. Si Selena at ang kanyang napakagandang kagandahan. Nang malaman niya ang kasal niya sa isang takeout delivery guy bilang karagdagan sa pagiging buntis sa ibang pagkakataon, siya ay lahat din. Galit na galit. Gayunpaman, hindi kumupas ang kagandahan ni Selena kahit nanganak na siya. Mas lalong gumanda at nagmature. Halos kumikinang ang katawan niya. May pagkababae. Gagawin niya ang lahat para itago ang lahat sa kanya. Bukod dito, nakilala si Selena bilang ang pinakamagandang dalaga sa gitna. Lalawigan. Ang pagpapakasal sa kanya ay magiging isang hindi kapanipaniwala at mapagmataas na gawain sa harap ng ibang lalaki. Splendid. Panghawakan kita sa iyong salita. Pinalakpakan siya ni Fiona. Hands, chuckling alleged, habang lumapit siya kay Selena. Narinig mo ba? Yun, Selena. Nagsalita siya. Ang taong iyon, si Fane, ay nagbanggit ng 10 milyon. Ito. Sa halip ay nag-alok si Young Master Wilson na magbayad ng 50 milyong bucks, at siya ay palaging interesado sa iyo. Hindi siya masyadong masama sa sarili niya, the way I. Tingnan mo. Dapat mong pag-isipan ito. Ang kailangan mo lang gawin ay tumango at gagawin namin. Gawin mo yang brat na yan, Fane, umalis ka agad. Biglang narinig iyon ni Selena. Pahayag, halos mahimatay siya sa pagkabalisa. Halos hindi niya siya mahawakan. Kalmado sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura ni Young Master Wilson. Bagaman, ang kasamang Young Master Clark na iyon ay hindi isang kaaya-ayang tao, siya ay gwapo. Kahit man lang. Ang lalaking iyon mula sa pamilya Wilson ay mukhang mataba at ang kanyang mga tainga ay masyadong malaki. Nakaramdam siya ng mantika sa pagtitig pa lang sa kanya. She then argued, Ma, ikaw ba? Ikakasal ang iyong anak na babae o ibenta siya? Kaya, ibibigay mo lang ang iyong anak sa sino mang nag-aalok ng pinakamataas na presyo. Bakit hindi na lang? Ay auction mo ako. Galit na dagdag ni Selena, kahit si Lolo pumayag na. Pakasalan ko si Fane, at mas nauna pa ang kasunduan. Paano mo na lang? Kumilo sa iyong sarili at baguhin ito ayon sa gusto mo. Selena, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang lalaking iyon ni Fane ay isang takeout delivery boy, at naging sundalo lang siya.
Ilang taon na ngayon. Hindi mo inaasahan na may halaga siya, hindi ba ngayon? Nang matapos siya, itinutok ni Fiona ang mapang asar niyang titig kay Fane bago siya. Patuloy, hindi ko siya tinitingnan. Nagtataka ako, maaari ba siyang gumawa ng 30 milyon sa isang buwan? Hehe, maghintay ka lang. Hindi niya magagawa. Ganoon kalaking pera pagkatapos ng isang buwan. Till then, ipapatapon ko siya sa amin. Pamilya, Fane Woods. Good Lord, ang taong ito ay si Fane Woods. Kay Kylie. Nagbalik ang walang kwentang ama. Maingat na natigilan si Young Master Wilson. Yuzise ni Fane. Hehe. Tila ang kanyang hitsura ay ang tanging bagay na iyon. Pupunta para sa kanya, wika niya. Napakasimple niyang suot. Paano siya karapat-dapat? Miss Selena, siguradong maraming kalokohan ang ibinubulalas mo. Sinaman siya ng tingin ni Fane. Mapagpakumbaba siyang nagsalita, ito ang tahanan ng pamilya Taylor. Ano ang ginagawa mo, isang tagalabas, dito? Kung wala kang layunin dito, talunin mo. Haha. Ang mga ganyang salita, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa isang pamilya kaming mga Wilson? Ay, tumawa ng malakas si Young Master Wilson saka idinagdag, nandito ba talaga ako? Walang layunin. Nandito ako para talakayin ang mga usapin ng ating pakikipagtulungan. Young Master Taylor, mayroon kaming isang bagay na gusto naming magtrabaho. Kasama ang mga Taylor. Sa sandaling marinig iyon ni Old Master Taylor. Statement, natural na natuwa siya sa sinabi niyang, haha. Lahat ng dumarating ay mga bisita. Umupo tayo dito, Young Master Wilson. Hindi na kailangan, Old Master Taylor. Kakausapin ko si Young Master Wilson. Si Young Master Wilson noon. Tumingin kay Ivan bago siya nagsalita na may kakaibang ekspresyon, Young Master Ivan, ano ang mali sa iyong kamay? May inaway ka ba? Sino ang maglakas loob na makipag-away sa iyo? Ang ekspresyon ni Ivan ay lumaki ng hindi kapani-pani walang mapait habang siya naka-eyeball si Fane. Paus na sagot niya, baliw na tao, wala nang iba, ako ay. Nagbibiro lang sa anak niyang si Kylie, at lumapit siya para bugbugin ako. Nang walang sinasabi, natigilan si Michael matapos marinig ang pahayag na iyon. Nagsalita siya pagkatapos tumingin kay Fane, oh, so it was that useless object then, talaga. Unexpected na matapang pala siya para saktan ka. May lakas siya ng loob, bibigyan ko siya. Iyon. Haha, ayos lang. Nagkaroon kami ng taya. Sinabi niya yun after a month on my ikapitong kaarawan ni Lolo, bibigyan niya ako ng 10 milyong bucks bilang reimbursement. Bilang karagdagan sa pag-alok sa pamilya ni Selena ng 10 milyong bucks. Reward, bibigyan din niya ng regalo ang lolo ko na nagkakahalaga ng 10 milyong bucks. Kung mabaygo siya, itatapon niya ang kanyang sarili sa pamilya Taylor at diborsyo. Selena, ilalabas niya ang pintuan sa harapan mula sa lugar na ito. Tumawa ng malakas si Ivan. At sinabing, tama iyan, Young Master Wilson. Kailangan mong dumaan habang ikapitong kaarawan ng aming lolo. Kailangan mong makita kung paano ang maliit na brat na ito lalabas sa harap ng pinto. Haha, sige. Ang layo mula dito hanggang medyo malayo ang front door. I'm guessing hindi na siya makakalabas dito. Saglit lang. Tumawa si Young Master Wilson at tumingin kay Selena. Siya. Pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala, Selena. Ang mayroon ako ay oras, at handa akong gawin. Hintayin kita. Magkakaroon ka muli ng iyong kalayaan pagkatapos ng batang ito. Ipinatapon mula sa pamilya Taylor pagkatapos ng isang buwan, at nangangahulugan iyon na magiging single ka. Pagdating ng araw, huwag mo akong talikuran. Sige, alis na tayo, Young Master Wilson. May importante pa tayong pag-uusapan. Si Ivan ay may masamang tingin sa kanyang mukha. Siya ay binugbog ng masama ni Fane ngayon, ngunit kung maaari niyang makuha ang brat na ito ay ipinatapon mula sa pamilya, ito ang magiging pinakamagandang bagay na magagawa. Mangyari. Naniniwala siya na si Fane ay walang iba kundi isang ruffian. Siya lang. Sinasabi yun para mapanatili ang kanyang pride. Talagang interesado siyang makita kung magkano ipapahiya ng brat na ito ang sarili niya pagdating ng panahon. Maya-maya pa ay umalis na si Ivan. Young Master Wilson. Sige, pwede na rin kayong umalis, huwag. Bigyan mo ako sa isang buwan mula ngayon. Napagtanto ni Old Master Taylor iyon. Gumagabi sa labas habang naiinip niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Kahit kay Fane. Ang pag-uugali ay medyo wala sa kanyang inaasahan, ang pag-iisip sa kanya. Ikakasal ang apo sa isang mahirap na lalaki na nagpahiya sa kanya.
Hindi nasiyahan sa kanya kaya. Sa sandaling ito, sa isang napakagarang mansyon. Ang pinakamayamang tao sa buong Middle Province, hinahanap ni James Loner. Sa isang medyo may edad na lalaki. After some thought, he said, yung little brat who. Bumalik kasama ang Diyos ng digmaan, sila na ay tinawag na Fane Woods. Hulaan ko na. Ang kanilang relasyon ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Hanapin sa ito para sa ako. Gusto ko ng sagot sa lalong madaling panahon. Ang lalaking nasa harapan niya ay pinakamahusay na katulong ni James. Hindi ka pani-paniwalang pinagsilbihan niya ang pamilyang Loner. Mabuti. Pagkatapos niyang pakinggan ang pahayag na iyon, kumunot ang noo niya at sinabing, Guro, ako. Isipin na hindi na kailangan iyon. Kahit na ang maliit na brat na iyon ay may ilang mga relasyon sa Diyos. Of war? Lana? Wala siyang anumang kapaki-pakinabang na halaga sa atin, tama ba? Gaya ng sinabi niya. Iyon, ngumiti siya at sinabing, bakit hindi natin hampasin ang pinakaugat ng ating problema, upang pasiglahin ang dakilang Diyos ng digmaan. Iyan ang pinakamahalagang bagay sa amin. Kabanata 17. Habang pinakikinggan ni James ang sasabihin ng kanyang mga tauhan, hindi niya napigilan. Mapait na tawa. Ang mga Diyos ng digmaan ay mas mataas sa ating katayuan, at hindi sila madaling mantikilya, he stated. Not to mention, isa itong babaeng God of War. Ni hindi natin alam kung ano ang gusto at ayaw niya. Natigilan siya ng iyon. Ang punto ay dinala. Patuloy niya, natatakot ako sa lahat ng major. Ang mga powerhouse ay walang ibang gustong makipag-usap sa Diyos ng digmaan. Sa kanyang pagbabalik, buti na lang at marami kaming pinagdaanan para malaman ang flight niya. Ngayon, at tila walang alam ang ibang mga powerhouse. Tumango ang ulo ng nasa harap niya at sinabing, ang regalo natin. Ipinadala para sa Diyos ng digmaan na sila na, tinanggap ba niya ito? Hehe, hindi pa rin masama. Siya. Tinanggap ang hospitality na inayos namin para sa kanya. Ito ay ibang kwento para sa pera, bagaman. Hindi siya interesado dito. Tumawa si James at sabi niya, parang ayaw nila na kapag sinusubukang purihin siya ng mga tao. Hindi banggitin. Wala kaming ideya kung paano namin siya maaakit. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nanatiling tahimik ng ilang sandali. Bigla namang nagningning ang mga mata niya. Nagsalita, Guro, kaya ang ibig mong sabihin ay, dahil medyo nakikibahagi ang kapwa Fane na iyon. Ang kakaibang relasyon kay Lana, ang kailangan lang nating gawin ay butter up the Fane. Ito naman, ay magiging isang hindi direktang paraan ng pagpuri sa Diyos ng digmaan, kaya kung ipagkakaloob lamang ng Diyos ng digmaan ang aming pamilya Drake ng kanyang pagpapala sa hinaharap. Hindi ba nito gagawing mas matatag ang ating negosyo? Dahan daw ang tumango si James at sumagot, oo. Nakaupo ang maliit na brat na iyon sa parehong eroplano kasama si Lana. Nung bumalik sila, ang kailangan lang nating gawin ay tulungan si Fane, dahil ibig sabihin nito. Nililigawan din natin si Lana. Bravo, Guru. Ang palayaw para sa gitnang. Ang matandang lalaki ay tinawag na Spectre Face, at nagkataong isa siya sa tatlo. Major Guardian sa pamilya Drake. May nakaukit na ngiti sa kanyang mukha, siya. Tapos nagsalita, Ang Diyos ng digmaan na ito ay isang babae at, mula sa kung paano. I see it, she isn't young at all. Kumunot ang noo ni James matapos marinig ang pahayag na iyon. Spectre Face, simula niya, hindi mo iniisip na gumawa ng move sa kanya. Gawin mo siyang babae ngayon, ikaw ba? Pinakamabuting itago mo ang kaisipang iyon sa iyong sarili. Kung saktan mo siya at ang Diyos ng digmaan ay magagalit, hindi lamang tayo. Pamilya Drake, ngunit ang buong gitnang lalawigan ay mauuwi bilang isang ilog ng dugo. Sa isang gabi, nagpakawala ng mapait na tawa si Spectre Face habang sinabi niya, Guro. Paano ako maglalakas loob na magkaroon ng ganoong kaisipan? At saka, ako, Spectre Face, Hindi yung tipong paglaruan ang nararamdaman ng babae para lang sa future benefit ko ngayon, right? Ang isang lalaki na gumagamit ng isang babae para isulong ang kanilang reputasyon ay isang taong ako, Spectre Face, ang unang taong hahamakin. Sa paggawa ng pahayag na iyon, ipinaliwanag ng Spectre Face, ang ibig kong sabihin ay, si Fane ay hindi lalaki nila na ngayon, siya. Marahil ay may posibilidad din na magbahagi sila. Isang intimate relationship. Isa pa, matagal na silang magkakilala. Panahon sa larangan ng digmaan. At madalas silang nagkikita. Hehe, malamang malabong mangyari iyon. Sa paghusga sa kung paano sila parehong kumilos, sila
Tila napakalamig sa isa't isa. Mayroon silang medyo malamig na mukha sa kanila. Maaari ba itong magdulot ng anumang pag-iibigan? Tumawa si James at, pagkatapos ng maikling sandali. Pause. Patuloy. Kahit ano, tingnan mo lang sila. Hindi mahalaga kung staff lang siya ni Lana. Kailangan pa rin nating lagyan ng mantikilya ang mga ito ay tiyak. Palakasin ang ating ugnayan sa Diyos ng digmaan. Walang problema, kamakailan lang. Maraming mga veterano ng militar ang lumalabas mula sa pagre-retiro sa ating gitnang lalawigan. Marami rin ang matataas at mahusay na mga sundalo. Sa kanila, bisitahin mo sila at ipatingin ng isang tao ang lalaking iyon sa Fane. Tumango si Spectre Face habang namumungay, ngayong nabanggit na ito ni Master, ako na. Nagsisimula ng magka-interes sa brat na yan. Sana hindi niya ako bigan. Haha. Mabuti, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Nakangiting wika ni James. Sa mismong ito. Sandali, sa isang random na silid sa loob ng tahanan ng pamilya Clark, namumula si Ken. May galit niyang tinitigan si Dan na nasa harapan niya at tumahol, ano? Ang ibig sabihin nito, Dan. Bakit hindi mo tinuruan ng leksyon ang brat na iyon, Fane? Hindi lang yan, may naghatid sa akin. May ideya ka ba? Gaano kaiya iyon sa akin? Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang bibig niya at sinabi, tingnan mo, ang aking mga ngipin ay ganap na nabasag. Nakakahiya. Kailan? Nakaranas na ba ako, si Ken Clark, ng ganitong kahihiyan? Young Master, yun. Ang tao ay hindi kasing simple ng iyong iniisip. Wala akong laban sa kanya. Kumunat ang noo ni Dan. At nagsalita sa sobrang seryosong tono, pinatay niya ang Black Dragon, ako ay. Sinabi ng mga saksi na naruroon sa eksenang iyon, hindi man lang nila siya napansing marami. Noon pa, imposible naman yun diba? Wala ba tayong surveillance? Mga kamera, bakit hindi tayo makakuha ng malinaw na footage kung paano niya ginawa ang kanyang hakbang? Pagkatapos, narinig ni Ken ang sinabi niya, parang hindi makapaniwala ang ekspresyon niya. Napagmasdan ko na ito at pinabagal ko pa ang footage, walang saysay ang lahat. Nagpakawala si Dan. Isang mapait na tawa at idinagdag, gayunpaman, alam namin na siya ay direktang tinusok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakakita kami ng napakanipis na pilak na karayom sa ibabaw ng A. Haligi mula sa malayo. Bukod dito, ang pilak na karayom ay ganap na natusok. Sa pamamagitan ng haligi, mayroon lamang 1 hanggang 2 milimetro na nakalantad mula sa haligi. Huminga ng malalim si Young Master Ken at sinabing, nagbibiro ka. Tama ba? Sinasabi mo sa akin na pagkatapos mabutas ang ulo ng isang tao, ganoon din. Nabutas sa isang haliging bato, at ang natitira ay bahagyang nakalabas. Sa labas, napakalaking bilis at nakakabaliw na lakas. Itong daliri ng ang akin, well, natalo ako sa isang taya sa kanya, at pinutol ko ito bilang isang resulta. Ang taong ito ay sobrang nakakatakot. Young Master, huwag na huwag mong tatawiin itong si Fane, gawin mo. Naiintindihan mo. Itinaas ni Dan ang kanyang kamay at sinabing, arm wrestling with him. Ipinaramdam sa akin na isa lang akong langgam kumpara sa kanya sa lakas na taglay niya. Imposible naman talaga yun, di ba? Mayroong isang taong makapangyarihan dito. Mundo. Ikaw ay hindi ka pani-pani walang makapangyarihan, gaano pa kalakas ang magagawa. Ikumpara siya sa'yo. Natigilan si Ken. Kung iyon ang kaso, baka panaginip lang ang makuha si Selena. Oo, ito rin ang unang pagkakataon para sa akin na makatagpo ng isang taong napakalakas. Si Dan. Hagulgol habang mabilis na umalis. Umupo si Young Master Ken sa sahig pagkatapos ni Dan. Ay iniwan siya. Sa sandaling naisip niya ang magandang Selena, ang kanyang puso. Nadama hindi ka pani-pani walang hindi nasisiyahan. Goddammit. Ayaw kong maniwala. Ito ang Middle Province, at kaming mga Clark ay nagkataon na isang pangalawang klaseng aristokratiko. Pamilya. Ganoon ba kahirap para sa atin na makakuha ng isang babae? Naikuyom ni Ken ang kamao. Habang sumilay sa kanyang mga mata ang kislap ng determinasyon. Sabi niya, Selena. Taylor, gagawin ko ang lahat para mahiga ka sa aking kama ng masunurin. Sa sandaling ito, si Fane, Selena at ang iba pa ay umalis na sa pamilya Taylor. Bahay. Fane, ang mga bagay na iyon ay mga salitang binibigkas mo ng mag-isa, ako. Walang pakialam sa iba. Kung hindi mo ako bibigyan ng 10 milyong bucks. Ikapitong kaarawan ng matanda, hindi magiging madali para sa iyo na maging pamilya namin. Manugang ngayon.
Nang makalabas na sila ng pinto ay hindi na nakahawak si Fiona. Ang kanyang sarili ay bumalik mula sa galit na sinabi, nakita mo na ang aming Selena ay nakahanda tulad ng dati. Maging siyang Master Wilson ay nagsabi nito mismo, lahat Selena. Kailangang gawin ay tumango at hindi magiging problema sa kanya ang 50 milyong pera. Huwag kang mag-alala, Mama. Kahit anong sabihin ko, si Fane Woods, kukunin ko. Madali. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Fane habang nakatingin sa matatandang mag-asawa. Siya noon. Dagdag pa, tama na, nanay at tatay. Pareho kayong namumuhay ng matipid. Nitong 5 taon, kaya hayaan ko kayong dalhin kayo para mamili ng ilang hanay ng bago. Damit ngayon. Ito ay isang maliit na bagay mula sa akin bilang isang manugang. Kalimutan mo na. Natatakot ako na ang mga damit na bibilhin mo ay mapahiya ako sa publiko. Mas maganda ito. Para hindi mo ako bilhan ng kahit ano kaysa sa isang magandang knock-off. Gusto kong magsuot. Branded na damit. Napansin ni Fiona ang mga damit ni Selena sa kanyang mga kamay. Siya, agad itong inagaw bago siya naglakad patungo sa malapit na lawa na hindi kalayuan. Doon at agad itong itinapon. Hindi mo maaaring ibenta ang iyong sarili sa ganitong paraan. My girl, tahol niya. Ikaw ang babae ng pamilya Taylor. Kami. Kailangan nating panatilihin ang ating pride kahit mahirap tayo. Ang ganitong mga imitasyon ay hindi. Isang bagay na sulit na isusuot. Kabanata 18. Noong una ay inakala ni Selena na tutulungan siya ng kanyang ina na dalhin ang mga damit sa kanya. Mga kamay nang dinukot at itinapon sa lawa. Dati na rin. Huli nang natauhan siya. Yung 3 set ng damit na may halaga. Halos 200,000 ang mapangahas na itinapon sa lawa. Sa tabi niya. Anong ginagawa mo, Ma? Authentic ang mga iyon. WHO. Sinabi mo bang peke sila? Nabalisa si Selena kaya napaapakan siya. Naalarma. Sumugod siya habang namumula ang mga mata niya at parang malapit na. Umiyak. Ito ang unang pagkakataon na nakuha ni Fane ang kanyang mga damit. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, nagtiis siya sa 5 taon nilang pagsasama, sa wakas ay nakatikim din siya. Nang luho. Nangangahulugan ito na ang kanyang pagtitiis sa nakalipas na 5 taon ay hindi para sa wala. Authentic. Paano ang mga ito kahit na tunay? At kung sila nga talaga? Kaya ba niya ang mga ito? Ang nag-aalinlangan na si Fiona ay nag-cross arm sa kanyang dibdib. Hindi siya kumbinsido na si Fane ay may ganoong kalaking pera na nabili. International na branded na damit para sa kanyang anak na babae. Mahal kong biyenan, tunay na tunay ang mga iyon. Binili namin ang mga ito sa kanilang partikular na branded na tindahan, sila. Hindi naman siguro peke ngayon, di ba? Si Joanne, na nakatayo sa gilid, sa wakas ay sumambulat. Paano mo ihahagis ang mga damit na nagkakahalaga ng halos 200,000 sa lawa? Hindi, kailangan kong kunin sila. Inihanda ang kanina galit na si Selena. Upang sumisid sa lawa at kunin ang mga damit. Sa kabutihang palad, ang lawa ay malinaw. Maaari niyang simulan ang pagsusuot ng mga damit pagkatapos ng mahusay na paglalabas sa sandaling makuha niya. Sila, pinagmasdan ni Fane ang bawat kilos ni Selena at naramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Selena ay 20 lamang. Nagambag pa nga siya ng malaki sa kumpanya ng kanyang pamilya sa isang murang edad, 5 taon na ang nakararaan, ang babae mula sa pamilya Taylor. Selena. Noon, pinalamutian ng mga branded na damit at nag-e-enjoy sa pagpapagamot. Bilang isang kagalang-galang na ginang. Gayunpaman, narito siya, sa pagtatangkang sumisid sa lawa. Para lamang makuha ang ilang piraso ng damit. 2 hakbang pasulong si Fane. At agad na niyakap si Selena. Kalimutan mo na sila, mahal ko, siya. 3 piraso lang ng damit ang mga ito. Ilalabas kita. At bumili ka ng isa pa. Hindi natinag si Selena. Hindi, protesta niya. Napakamahal ng mga damit na ito, at ang perang kinita mo ay naligay sa panganib sa iyo. Buhay. Not to mention, ito ang unang beses na binilhan mo ako ng damit kailangan ko. Isda ang mga ito, at maaari pa rin silang magsuot. Napangiti si Fane sa narinig. Pahayag na iyon. Nadaman niya ang lubos na naantig, naisip niya na ang pagkakaroon ng asawang katulad niya. Gagawin siyang isang maligayang tao sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Habang binitawan niya siya. Kamay, lamusong si Fane sa lawa at kinuha ang mga damit. Basang-basa siya. Ulo hanggang paa, ngunit ang mga salitang sinabi ni Selena sa kanya ay nagpainit sa kanyang puso. Hindi pwede. Authentic ba talaga sila? Habang ang gulat na gulat ay nakita ni Fiona ang pangyayari.
Sa harap niya, tumingin siya kay Joan at bumulong, saan napunta ang anak mo? Ang pera galing. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Joan bago siya sumagot, it's all. Salamat sa 5 taon na nagsilbi ang anak ko bilang sundalo. Kapag siya ay discharged this time at sa kanyang pagbabalik, binigyan siya ng ilang premyong pera. Mula sa pagiging discharged, ginamit niya ang pera na iyon para ibili tayo ng damit, hindi ba? Bagamat ang perang kinita niya ay naglagay sa kanya sa malaking panganib, kusang loob niya. Ginastos ang lahat para kay Selena. Ako, si Fiona ay ganap na hindi nakaimik. Hindi niya ginawa. Asahan na ang mga damit na iyon ay tunay na internasyonal na branded na damit. Wala kang pag-asa. Hindi mahalaga kung ito ay tunay o hindi, hindi mo ito basta-basta madedaan. Ang lawa, nanggaling ito sa pagiging maalalahanin ni Fane. Kahit ang karaniwang tahimik, hindi maiwasan ni Andrew na titigan si Fiona. Nakalabas na si Fane sa lawa. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Andrew bago sinabing, bumalik tayo ngayon. Bienan. Ang iyong binti ay nabasag ng hindi sinasadya. Huwag kang mag-alala, bagaman. Matutulungan kitang gumaling. Imposible iyon, tama. Bumilis ang puso ni Andrew A. Matalo nang marinig ang pahayag na iyon. Kumunat ang noo niya pagkatapos noon at sinabing, kailan? Nagpunta kami para ipacheck sa isang kilalang ospital, sabi ng doktor. Na ito ay malote pa rin kahit na ito ay ginagamot. Ito ay isang problema sa ugat, at ang mga buto sa ilalim ay pawang unti-unting necrotic. Kahit naglalakad ako ngayon. Para akong manhid. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw, isang walang kwentang piraso ng basura, alam ang medikal na paggamot. Hinding-hindi ako maniniwala sa iyo. Si Fiona, sa kabila. Kamay, inikot ang kanyang mga mata kay Fane at tumahol, Fane, don't you dare think that. Tatanggapin ka namin sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng premyong pera sa pagkakataong ito at pagbili ng ilan. Damit para sa aking anak na babae. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ito nangyayari. Fiona then fell into a momentant silence before she continued her tirade, with nagtiis ng labis na paghihirap sa lahat ng mga taon na ito. Paano ito maliit na halaga ng sapat na pera para sa amin? Bukod, batay sa dahilan, kailangan mong ibigay ang 10 milyong papremayong pera sa amin noong ika-7 kaarawan ng matanda. Kung hindi, huwag mong isipin kahit isang segundo na kikilalanan ka namin. Ano bang pinagsasabi mo, Mom? Siya pa rin ang ama ni Kylie, at ang hindi mabubuhay ang bata na walang ama. At saka, responsable siyang tao. Selena. Galit na tinitigan si Fiona. It doesn't matter if you guys acknowledge him or hindi, dagdag niya. As in my heart, he's my Selena Taylor's man. Kahit na ipinatapon mo siya mula sa pamilya Taylor, hinding-hindi ako magpapakasal kay Young Master Clark o Young Master Wilson. Sa nakikita ko, ang mga taong iyon ay hindi kahit na isang fraction ng tao si Fane. Ikaw, naiinis si Fiona. Tinuro niya si Selena. At sinabi, paano ako nagkaanak ng isang babaeng katulad mo? Ikaw ay walang galang ngayon, naiintindihan mo ba? Nandito ka ba para i-pressure ang nanay mo? Sa kamatayan, kontento ka na lang ba kapag patay na ako pagkatapos na maibalik sa A? Kanto. Ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi mo ako mapipilitin palagi, alam mo ba? Napigilan lang ni Selena ang pagkadismaya nang mapansin siya nito. Nananangis si nanay sa gilid. Sige, tigilan mo na ang pag-uusapan, Maria. Itong kabuuan. Kasalanan ko ang pagsubok, inaamin ko. Ako, Fane Woods, ay isang lalaki, at hinding-hindi. Balikan ang anumang salita na aking sinabi. Bibigyan kita ng 10 milyon kung kailan darating, at hinding-hindi ko hahayaang mahiwalay sa akin si Selena. Pagkatapos ay nagpatuyo si Fane. Tumawa at sinabing, sige, gabi na. Bumalik tayong lahat para kumuha ng maligo, magpalit ng bagong damit, at kakain tayong lahat ngayong gabi, kay Fiona. Nagliwanag ang mga mata sa pagbanggit lamang ng pagkain sa labas. Sila ay nanirahan ng kaunti para sa huling 5 taon at si Selena ay pinaghigpitin upang makahanap ng trabaho. Kaya lang niya umasa sa perang kinita niya mula sa pamumulot ng basura para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Bukod kay Selena, lahat ng gastusin nila ay binayaran kay Andrew. Mga kita, hindi gaanong kalakihan ang kanyang buwanang sahod, ngunit ibinabahagi niya ang lahat. Buwan upang payagan si Selena na bumili ng mga pamilihan. Nabuhay sila habang sila ay nagligtas. Kaya naman, talagang nakaramdam ng saya si Fiona nang marinig niya iyon. Katulad ng dati,
Gayunpaman, naging malamig ang ekspresyon niya habang nanunuya, sigurado ka ba? Kumakain sa labas. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ako tatanggap ng mga lugar na isinasaalang-alang. Mababang uri. Kung gusto mong sumama ako, dapat ay isang marangyang mataas. Klase restaurant. Oo naman. Hanggat payag ka, nanay. Kahit saan ka. Ayos lang pumili. Tumawa si Fane saka pumara ng 2 taxi. Let's go? Sabi niya. We'll head back first since Kylie and Jenny are both waiting for us, sa tingin ko. Ang maliit na bastos ay dapat na gutom na ngayon. Papuntahin mo si Jenny sa bahay namin sa susunod. Oras. Matutulungan niya tayong alagaan si Kylie at maglinis ng bahay. Fiona. Nilaibat niya ang kanyang mga mata kay Fane. Sabi niya, huwag mo akong tawaging nanay. Kung hindi ko makita ang 10 milyong premyong pera, hinding-hindi kita kikilalanin bilang manugang ng aming pamilya. Si Selena naman ay nakasimangot. Medyo magaling si Jenny, pero hindi rin masyadong mababa ang sahod na ibinibigay ng pamilya Taylor namin, she mumbled. Ito ay nagkakahalaga ng 6 hanggang 7,000 dolyar bawat buwan. Hindi namin kayang bayaran iyon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pera. Ito ay halos simula ng semestre din ng paaralan, kaya dapat nating i-enroll si Kylie sa isang paaralan sa lalong madaling panahon. Fane. Natatawa habang sinasabi ang pahayag na iyon. Oo. Tumanggo si Selena. Hindi ito kinuha. Masyadong mahaba para makauwi sila ng kanilang mga taxi. Sa mismong sandaling ito, sumugod ang isa sa 3 tagapag-alaga sa pamilyang Loner, Spectre Face. Galit na hanapin si James matapos makatanggap ng tawag sa telepono. Kabanata 11. Guru. Nakagawa ako ng ilang mga tawag sa telepono, at sa wakas ay natagpuan ko. Tungkol sa buong sitwasyon ni Fane. Ito ay napakakaiba. Spectre. Tawag ni Face kay James habang galit na galit itong sumugod. Kakaiba. James noon. Medyo nagulat siya nang marinig niya ang sinabi ni Spectre Face. Siya ay hindi kailanman naisip niyang ilalarawan si Fane bilang kakaiba. Tingnan mo, ito ang impormasyong nakuha ko mula sa mga taong inatasan ko sa militar na tingnan si Fane. Nandyan lang ang pangalan niya, ang ID number niya, at ang dati niyang trabaho bilang takeout delivery. Batang lalaki. Pagkatapos noon, naging manugang siya ng pamilya Taylor. Nakuha niya. Nagpalista sa 2nd araw ng kanyang kasal, at kung ano ang mangyayari pagkatapos nito ay isang bagay na hindi natin mahanap. Bigla, pagkalipas ng 5 taon, bumalik siya sa Middle Province. Sumimangot si Spectre Face at sinabing, hindi ba case file? Kakaiba. Hindi lamang naging misteryo ang impormasyon sa panahon ng kanyang enlistment, ngunit ang kagawaran kung saan siya inarkila ay hindi rin kilala. Ang mahahanap lang namin ay na ang pangalan ng kanyang ina ay Joan Xavier, kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis sa gitnang lalawigan. Wala tayong kinalaman sa tatay niya. Wala akong mahanap. Tungkol sa kanyang ama, at ang kanyang sitwasyon sa panahon ng kanyang enlistment ay kumpleto na rin. Mystery, may sumimangot sa kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay dumating si James sa A. Bawas. Judging from the looks of it, malaki ang possibility niyan. May taong sadyang nagbure ng lahat ng record tungkol sa kanya. Kanyang articulated. Oh. Marahil, ito lang ang kanyang surface-level case file at ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi iyon. Simple lang. Baka may napaka-confidential at malihim na case file sa kanya. Master, kung ganoon nga, ang pagkakakilanlan ng brat na ito ay tiyak na hindi ganoon kadali. Kung hindi tahasa na itatago ng gobyerno ang kanyang case file at titigil sino man mula sa paghuhukay sa kanya. Ang nagtatakang Spectre Face ay nagsabi, may kapangyarihan para sa paggalaw ng sukat na ito. Kung hindi siya Diyos ng digmaan, gagawin niya. Maging malapit sa isa. Oo. Dapat ganoon. Napukaw, tumanggo si James. Kaagad at nagutos, sige, ituloy mo ang paghahanap mo sa kasalukuyang sitwasyon ni Fane sa Middle Province. Hindi ba siya nakatira sa pamilya Taylor? Tingnan kung ano ang kalagayan ni Fane habang nakatira siya sa tahanan ng pamilya Taylor, at tingnan mo kung ano ang ginagawa niya ngayon. Walang problema, Master. Ako rin, nararamdaman ko na ang maliit na batang ito ay hindi kasing simple ng iniisip natin. Tumanggo si Spectre Face. Kaagad habang sinabi niya, mukhang hindi lang isang Diyos ng digmaan iyon. Ay bumalik sa Middle Province sa oras na ito. May 2. Haha. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa amin, ang pamilya Drake. Humalaklak si James.
Nakakatawa. Saglit na pinaikot ang kanyang utak, pagkatapos ay nagsalita siya, tingnan mo. Kung nasaan siya ngayon. Hindi ko siya makontak ngayon. At saka, nakita niya ako sa maghapon, at baka maghinala siya na kami. Iniimbestigahan siya kung makikita niya ulit ako sa gabi. Gayunpaman, maaari nating ayusin si Titus. O si Tanner para makipag-ugnayan sa kanya. Ngumisi si Spectre Face. Mahusay na ideya. Aayusin ko na agad. Tungkol naman sa sitwasyon niya sa pamilya Taylor. Sa bahay, maaari nating dahan-daang magsiyasat at magsiyasat ng progresibo. Naniniwala akong kaya natin. Alamin ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan sa loob ng wala pang isang oras. Kasunod lang ito ni Fane. Bumalik sa kanyang tahanan, may naalala ba siya? Nakakunot ang noo niyang tinanong, mahal. Saan ako matutulog ngayong gabi? Namula si Selena pagkarinig nun, yun. Magiging problema talaga. Pareho silang kasal, mayroon pa silang anak na babae. Noong gabi ng kanilang kasal, noong lasing si Selena, iyon. Ginawa nila ang gawa. Nanatiling tahimik si Selena ng matagal na panahon gaya ng dati. Walang ideya kung paano siya sasagutin. Nang mapansin niya ang naguguluhan na tingin kay Selena. Sa mukha, masayang nagsalita si Fane, huwag kang mag-alala, matutulog ako sa anumang bakanting silid. Kumunat ang noo ni Selena at sinabing, ang dami-daming kwarto sa kabuuan. Ang nanay mo. May isa, at gayon din ang aking ina. Bagamat bihira para sa aking kapatid na bumalik. Meron din siya. Magkaroon kami ni Kylie. 4 na kwarto at hindi nananatili ang isa. Buti na lang at umuupa ng bahay si Jenny sa labas. Kung hindi, siya mismo ay walang silid na tulugan. Napahiya si Fane. As he replied with a bitter laugh, maayos din ang bodega. Basta ito. Nagbibigay ng takip mula sa hangin at ulan. Noong nasa isang misyon kami sa labas. Noon, nakaligtas kami sa loob ng 1 buwan sa isang desyerto na isla. Desyerto. Isla. Matapos marinig iyon ni Selena, kumunot ang noo niya at sinabing, kailangan mahirap para sa iyo, tama ba? Hindi. Lagi kong iniisip na mayroon akong napakagandang asawa. Naghihintay sa akin sa bahay kung manalo tayo. Sa pag-iisip na iyon. Magiging motivated ako. Napatingin si Fane kay Selena na nasa harapan niya, ang malaimpyernong pagpapahirap na dinanas niya sa loob ng 5 taon ay nagkakahalaga ng bawat segundo. 5 taon. Nang ganap na impyerno ay nahasa siya sa isang matalim na talam. Itong matalas na talim. Gayunpaman, kailangang itago ang mga gilid nito upang protektahan ang kanyang babae at pamilya. Naramdaman ni Selena. Lubos na nasisiyahan matapos niyang marinig ang sinabi ni Fane. Siya ay isang rebelde laban. Ang kanyang pamilya sa simula pa lang, ngunit hindi nagtagal ay natanto niya na hindi niya kaya. Bahagi ng bata sa loob ng kanyang tiyan. Ngayon, ipinaramdam ni Fane sa kanya na kaya niya. Depende sa kanya. Ikaw, sa tingin ko dapat ka nalang mag-share ng kwarto sa amin. Sa wakas ay napapout si Selena sa kanyang mga labi habang namumula ang kanyang pamumula. Umubo si Fane. Kung gayon. Mahal na asawa, pwede ba kitang yakapin habang natutulog ako? Naging hilo si Fane bilang ang babaeng nauna sa kanya ay ganap na banayad at mabait. Matubig ang mga mata ni Selena. Maaaring gayumahin ang sinuman. Hindi. Ang pagpayag na makibahagi sa isang silid sa akin ay maganda. Mabuti sa sarili. Naaksidente ang bata noon at, tsaka, hindi ko kaya. Tanggapin ka ng buo ngayon. Hindi pa. Lumingon si Selena sa kasinabing, kaya mo. Natutulog lang sa sahig na may carpet. Teka, maghintay hanggang lumaki ang relasyon natin. Mas malalim sa hinaharap, at pag-iisipan ko pagkatapos. Bilisan mo at kumuha ng shower. Natuwa si Kylie nang mabalitaan niyang magkakaroon tayo ng pista ngayong gabi. Sige, kukunin ko na agad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kagagaling lang ni Fane. Para maligo, pumunta si Fiona sa kwarto ni Selena. Tapos malamig niyang tanong. Walang mga karagdagang silid, kaya saan matutulog si Fane ngayong gabi? Nasa sahig. Hindi ko ba nilalapag ang carpet ngayon? Isang beater ang pinakawalan ni Selena. Tumawa habang inilalabas ang mga saplot. Nang mapansin iyon, ang ekspresyon ni Fiona. Nakabawi ng bahagya. Pagkatapos ay sinabi niya, anak, hindi mo ito mapapayagan. *** na bata na hawakan ka ngayon, naiintindihan mo ba? Kung hindi dahil sa kanya, kami ay hindi mabubuhay sa ganoong impyernong estado. Tsaka, hanggat hindi ko pa nakikita ang nangako ng 10 milyon, hindi mo maibebenta ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba lalaki? Ay hindi kailanman pahalagahan ang anumang bagay na madali nilang makuha. Ikaw din.
Judgmental ngayon? Don't you think, ma? Sa nakikita ko, basta Fane. Maganda ang pakikitungo sa amin at kung magsusumikap kami ng sama-sama, magiging mas mabuti ang lahat. Nag-isip sandali si Selena saka idinagdag, at saka, hindi naman siya masyadong masama. Siya. Maganda ang pakikitungo niya sa akin, maganda ang pakikitungo niya kay Kylie, at napakagalang din niya sa kanya. Ina, anong maganda kung walang pera? Maari ka ba niyang tretuhin ng mabuti, pakainin mo kami. Pamilya na may masasarap na pagkain, mas maganda ang pananamit, at mas maganda ang pamumuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa amin. Ang pera na gagastusin ay tinatreto ka ng mabuti, hindi sa pagsasabi ng ilang uri. Mga pahayag. Nang matapos si Fiona sa kanyang harangue ay agad siyang lumabas. Pagkasara ng pinto, wala akong pakialam, hinisyo niya. Simula nung nabanggit niya. Na ililibre niya tayo sa hapunan ngayong gabi, gusto kong gawin ito ng husto. Mahirap para sa kanya. Gusto kong malaman niya, hindi niya tayo kayang tretuhin. Kabanata 20. Pwede na tayong kumain. Nakasuot ng maganda si Kylie. Mini princess dress habang siya ay tuwang-tuwa sa looban. Ma'am, hindi po ako sasama sa inyo. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Kaya aalis na ako ngayon. Ngumiti si Jenny kay Selena. Isang date with your boyfriend ulit? Oh, ikaw. Bilasan mo at umalis ka na. Kinausap ni Selena si A. Maaway ng ngiti. Natapos na ni Joanne ang pagligo ng mga sandaling iyon. Nagpalit siya ng bagong damit na binili ni Fane para sa kanya, tumingin siya. Mas bata sa isang maikling sulyap. Bagamat nasa edad 40 na siya. Mukhang mas bata at mas eleganteng. Napakaganda ni Joanne, at nagkaroon din siya ng natural na kakisigan. Bagaman siya ay karaniwang nakadamit. Her cleaner's uniform to work, she still emanated a personal grace that only. Sa kanya at wala ng iba. Ito rin ang dahilan ng ama ni Fane. Nine-love sa kanya noon. Sa kasamaang palad. Ma, ang ganda mo dyan. Damit. Napangiti si Selena habang nakatingin kay Joanne. Oh, ikaw. Itigil ang pambabala. Ako, matanda na ako. Nakangiti si Joanne habang nagsasalita. Si Fiona na nakaupo. Sa gilid ay hindi napigilan ang sarili sa pag-ungol habang nasasaksihan. Ang eksenang iyon. Ako ba ang kanyang kapanganakan na ina, o siya ba? Siya mumbled. Goddammit. Si Andrew naman ay naninigarilyo. Nakakunot ang noo niya. Sa mukha niya na tila nawawala sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Si Fiona sa tabi niya sabay siko at sinabing, sabihin mo, sabi ni Fane, kaya niyang pagalingin ang binti ko. Sa tingin mo ba posible? Agad na sabi ni Fiona, ikaw talaga. Naniniwala sa kalokohang binitawan niya. Wala ka bang alam tungkol sa kanya? Siya ay isang sundalo lamang, kaya kaya niyang pagalingin ang iyong binti. Sa tingin ko ito ay higit pa. Baka mabali niya ang paa mo. Hindi nakaimik si Andrew. Nahihiya siya. Natagpuan ang kanyang sarili na hindi makapagtalo. Napatingin tuloy si Fiona sa direksyon ng banyo at naiinip na nagsalita. Paano ang tagal ng brat na yan? Shower. Nagugutom na ako. Tiningnan ni Andrew ang oras at sinabing, 5 minuto na lang, pero naligo ka ng kalahating taon. Oras na mas maaga, bagamat ang patio na ito ay tila luma at magulo, iyon ay sa isang madiskarteng lokasyon. Pagkatapos ni Fane ay tapos na sa kanyang shower, ang ilan sa kanila. Nagsimulang mag-usap kung saan kakain habang sila ay namamasyal. Hindi ito. Ito ay masyadong mura. Hindi ito sapat. Mas malala pa ang isang ito. Isang pampublikong buffet. Walang kabuluhan. Habang naglalakad, sinadya ni Fiona na tumingin kay Fane. Mapanghamak na mga mata habang tinutulak siya nito, Fane, iminungkahi mo na tretuhin kami sa A. Pagkain. Gusto kong kumain sa mas magandang restaurant. Nagdala ka ba ng sapat na pera? Huwag mo kaming piyansahan pagkatapos naming kumain. Huwag kang mag-alala ngayong araw. First time kong magpakain sa lahat, kaya dapat masaya tayong lahat. Aking mahal na biyenan, pumili ka lang kung gusto mo, at kumain ka ng kontento. Nilinggan ni Fane si Kylie, na nasa bisig ni Selena. Tapos inabot niya. At sinabing, Kylie, hayaan mong buhatin ka ni Daddy saglit. Tumingin ang naguguluhan na si Kylie. Patungo kay Selena sa kanyang pares ng malalaking matalas na mata, na tila nagtatanong sa kanya. Pag-aproba. Kylie, siya ang tatay mo. Bilasan mo at tawagan mo ang iyong ama. Hayaan mo siya. Buhatin kita. Naramdaman ni Selena ang kanyang emosyon. Siya lamented sa katotohanan na hindi maaaring walang ama ang anak.
Sa araw na ipinanganak ang kanyang anak, siya. Nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay sa paghihintay. Sa loob-loob niya ay takot na takot siya. Siya ay takot na mamatay si Fane sa larangan ng digmaan. Daddy, inabot ni Kylie. At tinawag ang kanyang ama gamit ang kanyang boses na parang bata. Bilang isang Supreme Warrior, nadurog ang puso ni Fane nang marinig niya ang inosenteng boses nito. Ito ay ang first time niyang tinawag siyang tatay. Sa 5 taong patuloy na labanan, naramdaman niya. Parang unti-unti siyang naging walang awa at malamig ang dugo. Gayunpaman, hindi niya inasahan na lalambot ang kanyang puso matapos lamang marinig ang pagtawag sa kanya ng kanyang anak na tatay sa ganoong katimas na paraan. Dito na tayo kumain. Ang lugar na ito. Mukhang ayos na. Habang karga-karga ni Fane si Kylie, napansin ni Fiona ang isang kahanga-hanga. Naghahanap ng restaurant. Kahit na wala ito sa ilang magarbong hotel, ang estilo nito. Restaurant ay tumingin kahanga-hanga at medyo classy. Ang pangunahing punto ay ang dapat ay may napakamahal na upa ang restaurant na naitayo sa lugar na iyon. Sa madaling salita, dapat mahal din ang mga presyo ng pagkain. Masarap ang lasa mo, mahal na biyenan. Ang lugar na ito ay may romantikong pakiramdam. Dito, at ang panloob na disenyo ay hindi masama. Tumutugtog din ang musika sa background. Tunay, tanging ang mga taong marunong magsaya sa buhay ang pipiliin. Ganyang lugar. Matapos tingnan ito ni Fane ay tumango rin siya bilang pagsang-ayon. Well, hindi ba obvious? Tingnan mo na lang kung sino ang pumili nito. Ang ekspresyon ni Fiona. Tila bahagyang pagmamalaki bago ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat, lumiligid kay Fane. Huwag mong isipin kahit isang segundo na ang pagpuri sa akin ay magpapatawad sa akin. Lahat ng ginawa mo, brat, she's need. Sinasabi ko sa'yo, 10 milyon yan. Hindi dapat maikli nang mapansin si Fane at ang grupo ng mga tao. Papalapit, isang magandang waitress ang lumapit sa kanila at nagsimulang mag-catering. Sila, pasok kayong lahat sa loob. Ang aming mga serbisyo dito ay hindi bababasa. Yung sa mga magagarang hotel na yon. Bukod, ang aming mga customer ay medyo kagalang-galang. Mga tao, bigyan mo ako ng mesa malapit sa mga bintana. Tumango si Fane at ang pahinga ay umupo sa kanilang mga upuan. Lumapit ang magandang waitress na may dalang menu. Gagawin ko. Order na. Agad na inagaw ni Fiona ang menu. Pagkatapos tingnan, siya. Itinuro ang yulang at sinabing, hindi ito masama. Ang isa ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000. Tama ba? Ilang tao ba tayo dito? Magkaroon tayo ng isa para sa bawat isa. Bakit ang dami mong order? Sayang naman, di ba? Sa tingin mo, walang imek si Selena. Sa paghusga sa hitsura ng bagay, talagang pahihirapan si Fane ng kanyang ina. Paano? Masasabi mo ba iyan, anak ko? Siya mismo ang nagsabi, kaya niyang kumita ng 30 milyon. Sa isang buwan. Ibig sabihin ay kikita siya ng $100,000 sa isang araw, tama ba? Para sa isang taong ganoon, hindi ba niya kayang bayaran ang pagkain na ito? Nagtaas ng boses si Fiona. Sinasadya. Sa isang iglap, ang ilang mga mesa sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila. Paraan. No way, he is that capable. 100,000 sa isang araw. Nagyayabang ba siya? 30 milyon kada buwan. Ibig sabihin ba nito ay kikita siya ng 300 milyon sa isang taon? Isang babae. Napabuntong hininga. Iyan ay katawa-tawa. Talagang hindi mahuhusgahan sa kanyang hitsura, bagaman. Mukhang normal ang pananamit ng lalaking iyon, hindi ba? Totoo ba ito? Bakit? Pumunta dito kung kumikita siya ng $30 million a month. Bakit hindi sila tumungo? Sa isang 5-star restaurant kung gayon. Sa tingin mo ba mura dito? Hindi naman talaga. Madaling gumastos ng 10,000 dito. Mas maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Fane. Ang ilan ay naiinggit, habang ang ilan ay interesado lamang na makita kung sino. Sa lupa ang taong ito ay magkakaroon ng gayong kapangyarihan. Ngumisi si Fiona nang siya napansin ang atensyon. Mapapahiya ba siya kung hindi niya kaya magbayad mamaya? Hanggang noon, wala siyang pride na natitira para pakasalan siya. Anak na babae, maingay ka ba kapag nag-o-order ng pagkain, ma? Si Selena noon. Walang imek. Parang gusto talaga ni Fiona na ipahiya si Fane. Pampubliko. Paumanhin, ako ay isang malakas na nagsasalita. Natawa naman si Fiona sabay cross arms. Hindi ka natatutol ngayon, di ba, Fane? Pagkatapos ng lahat,
Alam mo ang ating Selena ay binyansagang pinakamagandang dalaga sa kabuuan. Middle Province. Ang status niya ay priceless. Kung hindi mo kayang bayaran kahit isa. Pagkain, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka sa kanya? Kung hindi mo man lang ma-fork out ang pera para sa pagkain na ito, iminumungkahi kung iwanan mo siya ng mas maaga kaysa sa huli para sa kanyang sariling kapakanan. Tanging si Young Master Wilson at Young Master Clark ang maaaring bigyan ng aking anak ng kaligayahan. Nakatitig siya ng diretso kay Fane habang siya nagsalita at nagpatuloy siya sa bawat salita at kakalagkarin mo lang ang anak ko. Pababa. Ay drag ang aming pamilya pababa. Payo ko sa iyo, huwag manghiya, sarili mo. Matapos marinig ni Fane ang pahayag na iyon, malamig siyang tumawa ng tila hindi siya nabigla. Sabi niya, mahal na biyenan, paano ka nakakapagsalita ng napakarami sa isang pagkain? Huwag kang mag-alala, ako lang ang makakasiguro sa kaligayahan ni Selena, gagawin ko. Kaya mo pa ring bayaran ang lahat, kahit na umorder ka ng buong menu ngayong gabi. Haha, nagsalita ka ng mabibigat na salita. Well, don't mind if I do. Ang mga sulok ng napaawang ang bibig ni Fiona habang hawak-hawak niya ang buong tiyan ng paghamak. Gusto niya, para malaman niya ang ibig sabihin ng walang awa ngayong gabi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.